and rebuke. So, last Bible study, nakita natin ang power ni Jesus over death sa pagbuhay niya sa anak ng widow. Nakita natin ang ating loving and compassionate God na kahit hindi humingi ng tulong sa kanya ang widow, binuhay niya ang patay na anak nito na siyang tanging pag-asa nito para sumuporta sa kanya financially, ganun din para sa kanyang protection, social status, and way para magpatuloy ang kanilang family line. Dito gumawa ng himala si Jesus Christ kahit walang faith na involved. Ngayon naman, ibabalik tayo ni Luke kay John the Baptist na kasalukuyang nakakulong. Dito makikita natin na nagkaroon ng doubt si John kung si Christ na nga ba ang Messiah na hinihintay nila or Savior. Gusto niyang makasiguro na dumating na nga ang Messiah na ipinangako ng Diyos sa mga tao niya. So simulan na nating himayin ang ating passage for today. Dito tayo ngayon sa Luke 7 verses 18 to 30. Ang sabi dito sa verse 18 to 20, Then John's disciples told him about all these things. So John summoned 2 of his disciples and sent them to the Lord asking, Are you the one who is to come? Or should we expect someone else? When the men reached him, they said, John the Baptist sent us to ask you, Are you the one who is to come? Or should we expect someone else? So ano ang manonotice natin dito? John the Baptist had his own disciples. In fact, ang ibang disciples ni John ay naging followers ni Jesus Christ, like sina Apostle Andrew and Apostle John. Kaya masasabi natin that John fulfilled this mission to prepare the people sa pagdating ng Messiah para i-lead ang mga tao kay Jesus Christ. And if you notice, after lumabas ni Jesus Christ sa scene, nawala na ang focus kay John the Baptist. Dahil ang naging focus ng mga gospel writers ay ang ministry na ngayon ng ating Panginoong Yesus. Bukod doon, sa time na ito, John had been in prison for many months. Most likely a year. Dahil nirebuke niya itong si Herod Antipas sa mali nitong relasyon kay Herodias na asawa ng kanyang kapatid na si Philip. At hindi nagustuhan ni Herodias itong ginagawa ni John the Baptist, kaya si sought to have John put to death. However, dahil na-amaze si Herod sa righteous and holy character na nakikita niya kay John the Baptist, kaya hindi niya sinunod si Herodias, okay? Natatakot din kasi siya na baka gantihan siya ng mga tao dahil iginagalang nila si John the Baptist at itinuturing ito na prophet ni God. Kaya hindi niya ito pinatay. Instead, he kept him a prisoner sa kanyang palasyo. But eventually, after niyang makonfirm na si Jesus na nga ang Messiah, mapupugutan din siya ng ulo dahil kay Herodias. Mabasa natin yan sa account ni Matthew at saka ni Mark, okay? Pero sa time na ito, sa inaaral natin, hindi pa patay si John the Baptist dito, okay? Kundi nakakulong lang siya. Ngayon, dahil sa dami ng ginagawang milagro ni Jesus Christ, kaya kahit saan pinag-uusapan ng mga ginagawa niya. At ito na nga, John's disciples told him about all these things. Nakikita ng mga disciples ni John ang lahat ng ginagawa ni Jesus Christ dahil sinusundan siya ng mga ito. Ibig sabihin, minamatsyagan ng mga to ang mga ginagawa niya. Kaya nga noong nakita nila si Jesus at ang kanyang mga disciples na kumakain sa bahay ni Levi or Matthew na isang tax collectors kasama ng mga sinners, tinanong siya ng mga to. Mabasa natin yan sa Matthew 9:14. Bakibasa, Kuya Gab? Then John's disciples came to him, saying, Why do we and the Pharisees fast often, but your disciples do not fast? So, ibig sabihin, ino-observe nila ang lahat ng ginagawa ni Jesus. Kaya nakikita lahat nila ang mga himalang ginawa niya. Kasama na doon marahil ang pagbuhay niya ng patay doon sa last Bible study natin. At itong maraming himala na ginawa ni Jesus na ito, ang nireport ng mga disciples ni John the Baptist sa kanya.
Noong marinig ni John the Baptist ang report ng mga ito about sa mga ginagawa ni Jesus, John summoned 2 of his disciples and sent them to the Lord, asking, "Are you the one who is to come, or should we expect someone else?" Sa book ni Apostle John, hindi ito si John the Baptist, okay? Si Apostle John, isa siya sa 12 apostle ni Jesus Christ. Mababasa natin dun sa book ni Apostle John that before this, itong pangyayari dito, na tinatanong ni John the Baptist si Jesus Christ, John the Baptist clearly recognized and declared Jesus as the Messiah or the Savior, the Lamb of God, the one who is to come, na hinihintay ng mga Hudyo. Basahin natin. Pakibasa, Kuya Briggs. Kinabukasan, nakita ni Juan si Jesus na papalit sa kanya. Sinabi niya sa mga tao, narito na ang tupa ng Diyos na ihahandog upang magalis ng kasalanan ng mga tao sa mundo. So nakita nyo, obviously, John believed na si Jesus ang Messiah ang hinihintay nila, di ba? So bakit ngayon, tinatanong niya si Jesus Christ kung siya na ba ang the one or Messiah? Dito, sa binasa ni Kuya Briggs, malinaw na dineclare niya. Ang sabi niya, look, paparating dyan si Jesus Christ, the Lamb of God who takes away the sin of the world. Pero bakit dito, sa inaaral natin, nagkaroon siya ng doubt? Tinatanong niya ngayon kung si Jesus na nga ba ang Messiah, ang the one. So hindi sinabi ni Luke dito kung ano ang dahilan bakit parang nagkaroon ng doubt si John the Baptist dito, okay? Pero ito ang nakita ng mga Bible scholars na possible reasons bakit siya nagkaroon ng parang doubt or confusion patungkol sa pagiging Messiah ni Jesus Christ. Una, maaring ang dahilan kung bakit nagkaroon ng parang doubt si John the Baptist dito after niyang i-acknowledge na si Jesus na ang Messiah ang inihintay nila ay dahil baka na-misunderstood din ni John the Baptist ang ministry ng Messiah. Baka iniisip din niya na kung si Jesus ang Messiah, dapat gumawa ito ng way to deliver Israel from the Romans. Dahil iyon ang ine-expect lahat halos ng Hudyo na gagawin ng Messiah kapag ito ay dumating na. Dahil ang hinihintay nga nila ay conquering or political Messiah na mag-e-establish ulit sa kingdom ng Israel. Kaya parang nagkaroon siya ng minor doubt or confusion patungkol sa kung sino ba talaga si Jesus. Dahil instead na i-overthrow niya ang Rome, ang ginawa ni Jesus ay nagpapagaling ng mga may sakit, nagka-cast out ng mga evil spirits, gumagawa ng iba't ibang himala, at nangangaral ng salita ng Diyos. Paano may establish ang kingdom ng Israel kung ganito lang ang ginagawa ng Messiah? Nasaan na ang armies niya? Marahil ganito ang naglalaro sa isipan ni John the Baptist. Karamihan sa mga Hudyo sa time ni Jesus, ni John the Baptist, okay? And even today, ignore the prophecies of the suffering Messiah na sinasabi sa Psalm 22 at yung pagiging sin-bearer ng Messiah na mababasa sa Isaiah 53. Instead, nakafocus sila sa conquering or political Messiah na tatalo sa kanilang enemies and establishes glorious kingdom. Kaya sa chapter 19, nagbigay ng parable si Jesus Christ para i-correct ang maling perception nila dito. Pakibasa, Kuya Nico, makakabasa ka? The crowd was listening to everything Jesus said, and because he was nearing Jerusalem, he told them a story to correct the impression that the kingdom of God would begin right away. He said, a nobleman was called away to a distant empire to be crowned king and then return. Before he left, he called together 10 of his servants and divided among them 10 pounds of silver, saying, invest this for while I am gone. But his people hated him and sent a delegation after him to say, we don't want him to be our king. After he was crowned king, he returned and called in the servants to whom he had given the money. He wanted to find out what their profits were.
So hindi ko na inilagay ang buong parable, okay? Dahil mahaba siya. Kung gusto niyo basahin niyo, napakaganda ng parable na to. So si Jesus Christ ang pinipicture na noble man dito, okay? At yan ang kanyang first and second coming. Ang point lang ni Jesus dito, kung bakit niya ibinigay ang parable na ito, ay para i-correct ang mali nilang akala na i-overthrow niya ang Rome at i-establish niya kaagad ang kingdom ng Israel. Gusto niyang ipaalam sa mga Hudyo na may delay sa pag-establish ng kingdom dahil mangyayari pa ito sa kanyang second coming. Hindi nila naunawaan na 2 beses darating ang Messiah. Una as a Savior of the world at sa kanyang second coming as a Judge and King. At doon pa lang niya i-establish ang kanyang kingdom for 1,000 years bago ang eternal state. Okay? Kaya nga, even ang mga disciples ni Jesus Christ, nahirapan sila na unawain ito. At noong nabuhay muli si Jesus, ang tanong sa kanya ng mga alagad niya, pakibasa, Kuya Denver. Ito ko lang. Ay, God. So when the apostles were with Jesus, they kept asking him, Lord, has the time come for you to free Israel and restore our kingdom? So Jesus, however, showed no sign of throwing off the yoke of Rome or establishing Israel's sovereignty. Actually, sa John chapter 6 verse 15, sinadya niyang takasan ang attempt ng mga Hudyo na gawin siyang king ng mga ito. Kaya naguguluhan ng mga followers ni Jesus Christ at marahil ganun din si John the Baptist sa mga ginagawa at sinasabi ni Jesus. Tandaan nyo, when illegitimate and unbiblical expectations are not fulfilled, they can only cause doubt and loss of joy. So John the Baptist doubted Jesus as the Messiah while he was in prison. Dahil maaaring ang expectation nito patungkol sa darating na Messiah ay hindi nag-match sa ginagawa ni Jesus Christ. Maaari ding i-had an incomplete understanding of Jesus' mission. Alam niya si Jesus ang Lamb ni God who takes the sin of the world. But he may not fully understood na sa unang pagbaba ni Jesus, ang role niya ay Savior ng mga lost at hindi judge. Magiging judge pa siya sa kanyang second coming. Isa pang possible reasons kung bakit parang nagkaroon ng doubt or confusion si John the Baptist dito ay dahil marahil sa kanyang kalagayan. He was suffering in prison. Maaaring naisip niya na kung si Jesus ang Messiah, hindi dapat siya nagsasuffer sa prison tulad ng doubt ni Job sa plano ng Diyos sa buhay niya noong kasalukuyang dumaranas ito ng matinding pagsubok sa buhay. Though kapuri-puri ang karakter ni John the Baptist, pero tandaan nyo ito, kids, tao din siyang katulad natin. Pain and hardship can make even the strongest believer question God's plan. Isa pa, maaaring gusto niyang makasiguro na anuman ang mangyari sa kanya sa prison, makalabas man siya ng buhay o hindi, gusto niyang makasiguro na nagampanan niya ang tungkuling ibinigay sa kanya ng Diyos. Nasa prison si John dito at hindi niya nakikita ang mga himalang ginagawa ni Jesus Christ, kundi nire-report lang ito sa kanya. Kung hindi pa pala si Jesus ang Messiah, aba, hindi dapat siya nakakulong, di ba? Dahil kailangan niyang gampanan ng pagiging forerunner ng Messiah. At kung si Jesus naman na ang Messiah, ibig sabihin, tapos na ang role niya. Bilang forerunner nito, at anuman ang mangyari sa kanya, may kapayapaan sa puso niya. Knowing na na-fulfill niya ang ipinapagawa ng Diyos sa kanya. Kaya ang isang possible reasons kung bakit nagkaroon ng hint of doubt si John dito na naging dahilan para isugo niya ang mga alagad niya kay Jesus Christ para tanungin kung ito na ba ang Messiah hinihintay nila ay para masigurado niya na fulfill na niya ang calling niya. At anuman ngayon ang mangyari sa kanya sa prison, okay lang dahil mission accomplished na siya.
Ako mas tinitake ko yun, yung parang gusto niyang i-confirm na para makasiguro siya na mission accomplished na siya. Yun ang mas mas naglilin ako doon sa reason na yun, okay? Ang kagandahan naman sa character ni John, though may doubt siya, pero hindi siya kung saan-saan naganap ng sagot or kung kanino-kanino nagtanong, kundi nag-direct siya kay Jesus Christ mismo. Dapat ganun din natin i-deal ang doubt natin patungkol sa plano or salita ng Diyos. Huwag tayong kung saan-saan kukuha ng sagot, kundi mag-direct tayo sa Bible, ang salita ng Diyos, at magtanong tayo sa mga mature believers para maliwanagan tayo. Kung may nako-confuse tayo sa mga nababasa natin, or para magpaliwanag sa atin sa mga bagay na nagbibigay sa atin ng doubt. Okay? Magtanong tayo. Huwag kayong mahiya na magtanong sa mga kakilala nyo na mga mature believer. At ang napakabuti at mapagmahal nating Savior na si Jesus Christ, hindi siya na-turn off or nagalit kay John. Hindi niya ito kinutya or minak sa pagkakaroon nito ng doubt, gayong narinig nito mismo ang audible voice ni God the Father noong konfirmahin nito na si Jesus na nga ang ipinadala niyang tagapagligtas ng mundo. Ang Mesayang hinihintay nila. Ang kanyang bugtong na anak na nagkatawang tao para bayadan ng ating mga kasalanan. At ang naging kasagutan ni Jesus sa tanong ni John the Baptist ay sa pamamagitan ng mga himalang nakaprophesy na gagawin ng Mesaya. Kaya sa verse 21, ipinakita niya ang mga ito sa mga alagad ni John bilang patunay na siya na nga ang Mesaya na hinihintay nila. Ang sabi niya dito, at that time, Jesus healed many people of diseases, affliction, and evil spirits, and He granted sight to many blind people. This was a special display of His miraculous power, especially sa mga disciples ni John the Baptist na nandoon para i-relay nila ito kay John. Sa account ni Matthew, ni-reject ni Jesus Christ ang request ng mga Pharisees and Sadducees na patunayan sa kanila na siya na nga ang sugo ng Diyos at Mesaya nila dahil sa kanilang unbelief. Basahin natin. Pakibasa, Kuya Nathan. One day, some teachers of religious law and Pharisees came to Jesus and said, "Teacher, we want you to show us a miraculous sign to prove your authority." But Jesus replied, "Only an evil, adulterous generation would demand a miraculous sign. But the only sign I will give them is the sign of the prophet Joanna." Okay, meron pa niyan sa Matthew 16 verses 1 to 4. Sino makakabasa sa atin sa Tagalog? Si Kuya Briggs, pakibasa. May mga Pariseo at Saduceo na lumapit kay Jesus para subukin siya. Iniling nilang magpakita siya ng himala mula sa Diyos bilang patunay na sugo siya ng Diyos. Pero sinabi ni Jesus sa kanila, "Kapag palubog na ang araw at mapula ang langit, sinasabi ninyo, magiging maayos ang panahon bukas. At kapag umaga at makulimlim ang langit, sinasabi ninyo, uulan ngayon. Alam niyo ang kahulugan ng mga palatandaang nakikita niyo sa langit. Pero bakit hindi ninyo alam ang kahulugan na nangyayari ngayon? Kayong henerasyon ng masasama at hindi tapat sa Diyos, humihingi kayo ng himala. Pero walang ipapakita sa inyo maliban sa himalang katulad na nangyari kay Jonas. Pagkatapos, umalis si Jesus. Nakita nyo ang pagkakaiba ng pakikitungo ni Jesus Christ sa mga religious leaders at kay John the Baptist? Tinanggihan niya ang request ng mga ito na magpakita ng mga signs na magko-convince sa kanila na siya na nga ang Mesaya. Dahil kahit anong makita nilang signs, alam ni Jesus na buo na ang loob nila na hindi siya tatanggapin ng mga to bilang kanilang Mesaya or Savior. On the other hand, ipinakita naman niya sa mga alagad ni John ang mga himala na signs na siya na nga ang Mesayang hinihintay nila para i-relay sa teacher nila na si John ang mga nakita nila. Ginawa niya ito para patatagin ang pananampalataya ni John at i-confirm din dito na siya nga ang the one, ang Mesayang hinihintay nila, kaya tapos na
ang role ni John. Nagampanan na ni John ang kanyang calling. Kaya after niyang gawin ang mga miracles, ang sabi niya sa dalawang alagad na isinugo ni John, he replied to them, "Go and report to John what you have seen and heard. The blind receive their sight, the lame walk, those with leprosy are cleansed, and the deaf hear. The dead are raised, and the poor are told the good news. And blessed is the one who is not offended by me." Itong mga miracles na ginawa ni Jesus ay patunay that the kingdom had been inaugurated. Ibig sabihin, nagsimula na yung kingdom. Yun nga lamang, sa ngayon, spiritual kingdom pa lang ang nararanasan natin. Dahil nagahari siya sa puso ng bawat mananampalataya. Pero darating ang araw, sa kanyang second coming, i-establish niya talaga ang kanyang physical kingdom dito sa lupa. Ngayon, dumako tayo sa mga miracles na ginawa ni Jesus Christ. Karamihan sa mga miracles na ginawa ni Jesus dito ay fulfillment sa Old Testament prophecies na gagawin ng Messiah kapag siya ay dumating na. Una, the blind receive their sight and deaf hear. Nasa Isaiah 35 yan. Pakibasa, Rain. And when he comes, he will open the eyes of the blind and unplug the ears of the deaf. And next, the lame walk. Nasa Isaiah 35:6 naman yan. Pakibasa, Kuya Gab. The lame will leap like a deer, and those who cannot speak will sing for joy. So even yung mga pipi ay pinagsalta niya. And next miracle, those with leprosy are cleansed. Sa Old Testament, si God lang ang nakakapagpagaling sa mga may leprosy. Si Miriam na kapatid ni Moses sa Numbers 12 verses 10 to 15 ay pinagaling niya. Ganon din si Naaman na isang Syrian army commander na mababasa naman sa 2 Kings 5 verses 1 to 14. Ganon din ang ginawa ni Jesus noong nandito siya sa lupa. Madami din siyang pinagaling na mga may ketong. Example dyan yung 10 lepers na pinagaling niya sa Luke 17 verses 11 to 19. And then, the dead are raised na nakaprophesy sa Isaiah 26:19 and Daniel 12:2. These point to a future resurrection of the dead associated with Messiah's kingdom. Basahin natin. Pakibasa, Kuya Nico. But those who die in the Lord will live. Their bodies will rise again. Those who sleep in the earth will rise up and sing for joy. For your life-giving light will fall like dew on your people in that place of the dead. Though future resurrection ng lahat ng saints ang tinutukoy dito, pero sa pagdating ni Jesus Christ, nagbigay siya ng preview sa gagawin niyang future resurrection ng mga patay. Ipinakita niya ang kapangyarihan niya na bumuhay ng patay sa pamamagitan ng pagbuhay niya sa 3 tao noong andito pa siya sa lupa. Una, binuhay niya ang widow's son at Nain sa Luke 7 verses 11 to 17 na ating inaral last Bible study. Binuhay din niya ang anak na babae ni Jairus na mababasa sa Matthew 9, Mark 5, and Luke chapter 8. At binuhay din niya ang kanyang kaibigan na si Lazarus na mababasa sa John 11. And next, and the poor are told the good news na mababasa din sa Isaiah 61:1. Pakibasa, Kuya Denver. The Spirit of the Sovereign Lord is upon me, for the Lord has anointed me to bring good news to the poor. He has sent me to comfort the brokenhearted and to proclaim the captives will be released and prisoners will be freed. Ang ibig sabihin nito, the Messiah, the King, will preach the gospel to the humble, captive, oppressed, and spiritually blind sinners
na nakita nating ginawa ni Jesus Christ sa Luke chapter 4, verses 17 to 21 at patuloy nating nakikita, di ba, sa ating pag-aaral. These miracles fulfilled messianic prophecies from the Old Testament at pinapatunayan ng mga miracles na ito that Jesus was indeed the Messiah, the Savior of the world. Then Jesus told the disciples of John to remind him that blessed is the one who isn't offended by me. So this statement was part of Jesus' response to John the Baptist's question, who was in prison and sent his disciples to ask if Jesus was truly the Messiah. Ganun na din sa lahat ng nandoon at nakikinig sa kanya. Bakit sinabi ito ni Jesus Christ? Dahil sa expectation nila patungkol sa gagawin ng Messiah. Ang salitang offended dito comes from the Greek word skandalizo, meaning to stumble, take offense, or fall away. Alam ni Jesus na taliwas ang earthly ministry niya sa expectation ng mga Jewish people dahil hinihintay nga nila ay political messiah na magpapalaya sa kanila sa mga Romans. Kaya nasabi ni Jesus that blessed are those who trust in Him even when things don't go as they expect. There was a blessing for those who were not offended because of the Messiah who came against the expectation of the people. Blessed or mapalad daw yung mga taong hindi na-offend kahit hindi nag-match ang mission ni Jesus sa expectation nila. So how does this apply to us? Sometimes God doesn't work the way we expect, di ba? Kaya nga doon papasok yung faith natin sa Kanya. Faith means trusting Him even when we don't fully understand His ways. And we are blessed kung sa kabila ng ating doubt or disappointment, hindi tayo tumalikod sa Kanya. We should trust Jesus even when things don't go our ways. Or if we don't understand kung ano ba ang plano ng Diyos para sa atin. Even kahit na hindi sinagot ng Panginoon ang ating dasal, patuloy pa rin tayong magtiwala sa Kanya. Okay? Patuloy tayong magtiwala na ang ating Diyos ay mabuti at ang makakabuti sa atin ang laging hangad niya. Jesus' words here in Luke 7, verse 23, remind us that following Him, si Jesus Christ, isn't always easy. Sometimes yung ways niya ay hindi magmamatch sa expectation natin, na maglilid sa doubt, disappointment, or confusion. Just like John the Baptist experience. But nevertheless, don't turn or fall away from Him na ginawa ng maraming Hudyo sa Kanya. Kaya nga nasabi ni Apostle Paul sa 1 Corinthians 1:23 na ang ginawa ni Christ sa cross ay stumbling block sa mga Jews. Hindi nila matanggap ang suffering Savior or Messiah. Kaya majority sa kanila nireject si Jesus Christ. Hindi nila tinanggap yung way ni God para sa kanilang kaligtasan. Okay? Always remember that God is perfect, holy, and sinless. In contrast, we are sinful and flawed. Kaya we can trust that God's way are higher and better than ours. So how did John's story end? Para magkaroon lang kayo ng idea, okay, na na-overcome ni John ang doubt niya. After siyang mapugutan ng ulo, his disciples came para kunin ang kanyang katawan at ilibing ito. And then, pinuntahan ng mga disciple ni John the Baptist si Jesus Christ para i-report ang nangyari kay John. Basahin natin. Pakibasa, Kuya Nathan. Then his disciples came,
removed the corpse, buried it, and went and reported it to Jesus. Malinaw na na-overcome ni John the Baptist ang doubts niya, and he was satisfied that Jesus was the Messiah. Dahil kung hindi pupunta ang mga alagad niya kay Jesus Christ para i-report dito ang nangyari kay John. So ngayon, balik tayo ngayon sa ating inaaral. After John's messengers left, he began to speak to the crowds about John. What did you go out into the wilderness to see? A reed swaying in the wind? What then did you go out to see? A man dressed in soft cloths? See, those who are splendidly dressed and live in luxury are in royal palaces. At first glance, parang off ang mga rhetorical questions ni Jesus doon sa ginawang pagsugo ni John sa dalawang disciples niya, no? Pero connected ang mga yan. Inconsistent kasi ang mga Hudyo sa kanilang actions. Tinanggap nila si John the Baptist bilang prophet ni God, but they did not accept John's message that Jesus was the Messiah. Kung tinanggap nila si John na prophet ni God, dapat tanggapin din nila ang dalang message nito, di ba? Ang problema, hindi nga ganun ang nangyari. Kahit pinatunayan ni Jesus sa pamamagitan ng mga miracles na ginawa niya, na totoo ang ipinahayag ni John patungkol sa kanya, na siya ang expected one, God in human flesh, hindi pa rin siya tinanggap ng majority ng mga Jews. In fact, pagkakatapos nga lang i-display ni Jesus ang kanyang divine power dito, at tulad ng nasabi ko kanina, lahat ng ito ay fulfillment sa Old Testament prophecies. So Jesus sees the opportunity para i-confirm ang kanyang messiahship para wala ng dahilan ang crowds not to accept him. Kung tinanggap nila si John as a prophet of God, then ang testimony niya ay totoo. On the other hand, kung ang testimony niya patungkol kay Jesus ay hindi totoo, then John was not a prophet. It was inconsistent for the Jewish people to accept John as a prophet but reject Jesus as Messiah. Kaya nagbigay ng tatlong rhetorical questions dito si Jesus para patunayan na si John ay totoong propeta ng Diyos at dapat paniwalaan nila ang message nito patungkol sa kanya. Yung first two rhetorical questions ay napapatungkol sa personal character ni John, okay? The Lord's first question was, what did you go out into the wilderness to see? A reed swaying in the wind? Jesus challenges the crowd by asking, why they went to see John? Bakit sila pumunta sa wilderness? Bakit nila pinuntahan doon si John sa wilderness? A reed swaying in the wind suggests someone weak or madaling masway or matangay sa opinion ng iba, which is kabaligtaran sa karakter ni John. Ang karakter ni John ay hindi naman tulad ng reed na sumusunod sa hampas ng hangin. Hindi na i-influence si John ng external factors para mabago ang isip niya. He stood firm in his message. Unshakable ang conviction ni John, kaya nga siya nasa prison dahil sa walang takot niyang pag-confront sa kasalanang ginagawa ni Herod Antipas. Hindi siya nadadala sa opinyon ng mga tao dahil hindi siya people pleaser. At itong uncompromising boldness and passionate commitment ni John sa katotohanan ang dahilan kung bakit dinadayo siya ng mga tao sa wilderness para lang mapakinggan ang message niya about repentance in readiness for the Messiah. Then nagtanong ulit ng rhetorical question si Jesus that further reveals John's character. What then did you go out to see? A man dressed in soft cloths? See, those who are splendidly dressed and live in luxury are in royal palaces. A man dressed in soft garments refers to those who live in luxury, like yung mga royal courts, yung mga nakatira sa palasyo, okay? But John was an ascetic or frugal living in the wilderness. Napag-aralan natin dati na ang wardrobe ni John ay opposite sa mga isinusuot na mga royalty. Ganon din ang pagkain niya. Basahin natin.
sa Matthew 3:4. Pakibasa, Ate Chloe. John's clothes were woven from coarse camel hair, and he wore a leather belt around his waist. For food, he ate locusts and Nakita nyo? Hindi namumuhay sa luxury si John. John not only spoke like a prophet, but also lived like one. Wala kang makikitang trace na namuhay si John sa luho, kundi sa pagiging simple and completely separating himself from the world and devotion to God. Kaya naman yung integrity ni John ay intact. At sa last rhetorical question ni Jesus, he affirms that John was not just any prophet, but more than a prophet, because he was the one prophesied in the Old Testament as the forerunner of the Messiah. Higit pa siya sa mga propetang sa Old Testament, okay? Sabi niya dito, what then did you go out to see? A prophet? Yes, I tell you, and more than a prophet. This is the one about whom it is written, see, I am sending my messenger ahead of you. He will prepare your way before you. Though kahanga-hanga ang karakter ni John, pero hindi ito ang dahilan kung bakit naging greater si John, kundi dahil sa kanyang privileged calling. Tanging si John the Baptist lang sa mga propeta ng Diyos ang pinrophesy. Siya ang messenger before the Lord Jesus na sinasabi sa Malakay 3:1. Pakibasa, Ate Hana. Look, I am sending my messenger, and he will prepare the way before me. Then the Lord you are seeking will suddenly come to his temple. The messenger of the covenant, whom you look for so eagerly, is surely coming, says the Lord of heaven's armies. Siya din ang voice in the wilderness na mababasa sa Isaiah 43. Pakibasa, Sophia. Listen, it's the voice of someone shouting, clear the way through the wilderness for the Lord. Make a straight highway through the wasteland of our Lord. And John came in spirit and power of Elijah, preaching repentance before Jesus' ministry na mababasa sa Malakay 4 verses 5 to 6. Pakibasa, Rylene. Makinig kayo, bago dumating ang nakakapangilabot na araw ng aking pagpaparusa, isusugo ko sa inyo si Propeta Elias. Ibabalik niya ang magandang relasyon ng mga magulang at mga anak upang pagdating ko ay hindi ko na isusumpa ang iyong bayang. So hindi naman literal na si John the Baptist ay si Prophet Elijah, okay? But he fulfilled Elijah's prophetic role of calling Israel to repent. Ang maging forerunner ng Messiah ang nagpag-great kay John the Baptist sa lahat ng propeta ng Diyos. Isang pribilehiyo na hihanda ang daan or puso ng mga tao sa pagdating ng Messiah. Kaya nasabi ni Jesus na he is more than a prophet. Ang kanyang privilege na maging forerunner ng Messiah ang nag-set apart sa kanya sa ibang propeta ng Diyos. Kung ang ibang Old Testament prophets, pinredict nila ang pagdating ng Messiah, si John the Baptist naman, in-announce niya na dumating na ito. Di ba nabasa natin kanina? Sa ibang Old Testament prophets, it was a matter of faith. For John, it was sight. Dahil nakita niya talaga ang Messiah in flesh. Hindi lang siya nagkaroon ng privilege na i-proclaim ang pagdating ng Messiah at makita ito in flesh, kundi nagkaroon din siya ng privilege na makausap ito, i-baptize ito, at marinig ang audible testimony ng Diyos Ama concerning His Son Jesus. His privileged calling made Him the last and greatest of the Old Testament prophets and the first preacher in the New Testament. John had the unique role of preparing the way for Jesus. Kaya sa verse 28, ang sabi ni Jesus Christ, I tell you,
among those born of women, no one is greater than John. But the least in the kingdom of God is greater than he. Napakaganda ng statement na to. So tulad ng nasabi ko kanina, John is the greatest among Old Testament prophets. At hindi lang among prophets, kundi sa lahat ng tao, siya ang pinakadakila. Siyempre, hindi kasama doon si Jesus Christ, okay? Si John the Baptist ang pinakadakila among those born of women. Dahil sa kanyang role na ginampanan, sa kanyang pagiging forerunner ni Jesus Christ. But despite his unique privilege calling, the shocking truth is iyong susunod na sinabi ni Jesus Christ dito sa last phrase. But the least in the kingdom of God is greater than he. So anong ibig sabihin ni Jesus Christ dito? Though John was great, he was not born again under the new covenant. Dahil nabuhay at namatay siya bago matapos ni Jesus Christ ang kanyang redemptive work sa cross at muling nabuhay after 3 days. Therefore, he did not enjoy the benefits of the new covenant. He prepared the way for Jesus, but did not live to see the full revelation of the gospel. Like yung death and resurrection ni Jesus Christ. Yung pagbaba at pagdwell permanently ng Holy Spirit sa mga believers at Pentecost. Those in the new covenant, yung mga mananampalataya ni Jesus Christ, na experience nila ang full reality of salvation and direct access to God without the temple system. Even the least believer today has something John never had. At yun ay ang personal na relasyon kay Jesus Christ based on his finished work sa cross. Yun ang wala si John. John and the others in the Old Covenant live in the era of promise. Ang mga believers naman ni Jesus Christ live in the era of fulfillment. Dahil mayroon silang full record of the life of Christ in the Gospels. The spread of the Gospel by the Spirit's power in Acts. The explanation of Christ's person and work and the purpose of God in salvation sa mga epistles or letters. And the details of Christ's glorious return para i-establish ang kanyang earthly kingdom and the eternal state that follows it na mababasa naman sa Book of Revelation na hindi naranasan, okay? Na hindi nakita ng mga nasa Old Covenant. Believers in the era of fulfillment also have the indwelling Holy Spirit to empower and guide them. As a result, maraming mga bagay ang hindi naunawaan ng mga nasa era of promise na nauunawaan at na-reveal sa mga believer ni Christ. And Apostle Paul identified those truths as mysteries, hidden in the Old Testament but revealed in the New Testament. Ito yung mga mysteries, okay, na ni-reveal sa mga follower ni Jesus Christ. Una, the mystery of Christ's incarnation, that he would be both God and man, a truth hinted at in the Old Testament but not made clear. Tayo ngayon, alam natin, di ba, that Jesus is 100% man and 100% God. The mystery of Israel's unbelief, dahil nga alam nila, sila ay nasa right standing kay God, di ba? Dahil chosen nation sila. The mystery of Gentile salvation, oh no, hindi nila nakita ito sa Old Testament na makakasama nila ang mga Gentile, okay? Sa salvation na ino-offer ni God. The mystery of Jews and Gentiles united in one body, lalong hindi nila in-expect yan. The mystery of indwelling of Christ in believers through the power of the Holy Spirit, di ba, nagdudwell dahil nga ang ating God ay triune God. Kaya kung si Christ ay nasayo, ang Holy Spirit ay nasayo, si God the Father ay nasayo din. So hindi ito nangyari sa mga Old Testament saints dahil ang Holy Spirit doon sa kanila ay come and go. Bali, tinifil lang ni God yung mga taong gagamitin niya ng kanyang Holy Spirit and then aalis na ulit sila. Aalis na ulit yung Holy Spirit sa kanila. And next,
The mystery of lawlessness embodied in the future Antichrist. Wala yan sa Old Testament. The mystery of the rapture of the church. The mystery of the summing up of all things in Christ. Kaya ang sabi nga ni Spurgeon, as we may say, as a rule, that the darkest day is lighter than the brightest night. Totoo naman yun, di ba? Mas maliwanag pa din ang pinakamadilim na araw o yung takip silim, sabihin na natin, kaysa sa pinakamaliwanag na gabi. So John, though first of his own order, siya yung nangunguna sa lahat ng propeta sa Old Testament or kahit sa Old Covenant dahil nga sa kanyang calling, sa kanyang privileged calling. The reality is behind the last of the new or gospel order. Nahuhuli siya kahit sa pinakalis sa mga followers ni Christ. The least in the gospel stands on higher ground than the greatest under the law. Dahil ang new covenant fulfills the old covenant promises. Kaya new covenant believers receive the promises of God made in the old covenant in greater and more complete way through Jesus Christ. Kaya nasabi ni Jesus na ang least sa kingdom ni God ay mas greater kaysa sa pinakauna sa Old Testament prophets ni God na si John. Jesus' words elevate John while shifting focus to something even greater. At ito ay ang pagdating ng kingdom ni God through Jesus Christ. So this passage teaches that while John played a crucial role, Jesus is the true center of God's redemptive plan. Kaya kung tinanggap nila si John bilang propeta ng Diyos, marapat lang natanggapin din nila si Jesus Christ bilang kanilang Messiah. Dahil si Jesus ang laman ng message ni John. And verses 29 to 30, ang ating last two verses. And when all the people, including the tax collectors, heard this, they acknowledged God's way of righteousness because they had been baptized with John's baptism. But since the Pharisees and experts in the law had not been baptized by him, they rejected the plan of God for themselves. So itong verses 29 to 30 ay may parenthesis. Ibig sabihin, maaaring idinagdag lang siya ng author at hindi talaga si Jesus ang nagsabi nito. Okay? Ang ibig sabihin ng author dito, noong marinig nila ang sinabi ni Jesus Christ, inadmit ng mga tao, including the tax collectors, that they were sinners and that God was holy, righteous, and just to condemn them for their sin. And they repented. Nanghingi sila ng tawad sa kanilang mga kasalanan. Itong mga taong tinanggap ang message ni Jesus ay ang mga taong tinanggap ang message ni John and had been baptized with John's baptisms of repentance. Publicly, inacknowledge nila that they were outside of God's kingdom at hindi sila naiiba sa mga pagan Gentiles. Dahil ang mga nagpapabaptize lang noong time na yun ay ang mga pagan Gentiles na gustong maging proselyte Jews. Pero sa ginawa ng mga Hudyo na magpabaptize kay John, itong mga tax collectors, okay? Ibig sabihin, inacknowledge nila na sila ay sinners na katulad ng mga Gentiles at kailangan din nila ang Savior at kapatawaran ng kanilang mga kasalanan. Pero hindi lahat ng andito ay tinanggap ang message ni Jesus, okay? Kaya ang sabi ng author sa verse 30, but since the Pharisees and experts in the law had not been baptized by him, they rejected the plan of God for themselves. The religious elite of Israel, the Pharisees and expert in the law refused to acknowledge that John's baptism was from God. Kaya they rejected his message and refused to repent. Hindi sila nagsisi sa kanilang mga kasalanan, kaya hindi sila nagpabaptize kay John. Hindi nila matanggap na kailangan pa nila iyon dahil akala nga nila okay na ang mga ginagawa nila para makapasok sa kaharian ng Diyos. Sila ay mga proud, aloof, and self-righteous.
tingin nila sa kanilang mga sarili ay spiritually superior to the common people at mga sinners na itinuturing nila, like tax collectors. Ironically, ang mga religious leaders dapat ang unang makarecognize sa plan ni God dahil sila ang mga experts sa law. They gave advice and direction in religious and criminal matters, but rejected God's plan because of their pride and self-righteousness. At ang mga common people and sinners na nilulook down nila ang nakatanggap ng kapatawaran ng kanilang mga kasalanan because they were humble enough to recognize their need for repentance and submit to God's way. Mae-enjoy nila ang kingdom ni God forever with Christ. Samantalang ang mga religious leaders forever silang separated kay God. At ang final destination nila ay sa outer darkness where there's weeping and gnashing of teeth because they did not accept God's way of salvation. Tulad ng sinabi ni Apostle Paul sa Romans 10 verses 1 to 4. Last na natin to. Sino ang makapakibasa ko, Gab? Dear brothers and sisters, the longing of my heart and my prayer to God is for the people of Israel to be saved. I know what enthusiasm they have for God, but it is misdirected zeal, for they don't understand God's way of making people right with Himself. Refusing to accept God's way, they cling to their own way of getting right with God by trying to keep the law, for Christ has already accomplished the purpose for which the law was given. As a result, all who believe in Him are made right with God. Kaya kahit gaano pa kasinsir ang ginagawa ng tao na inaakala niya ay para sa Diyos, kung hindi naman ito ang ipinapagawa ng Diyos sa kanya, wala lang itong kabuluhan, okay? Anong takeaway natin dito? Una, even the strongest believers can experience doubt. Kung ang great prophet ni God at some point nagkaroon ng hint of doubt sa plan ni God or confusion, ibig sabihin hindi din tayo exempted dito. Ang mahalaga, when we face hardships, doubts, or confusions, we should bring our doubts to Jesus rather than turning away from Him. And then, John the Baptist was a great prophet, yet he was human. So kinonfirm ni Jesus na hindi weak si John. Hindi siya katulad ng reed shaken by the wind, but a true prophet. Yet tulad ng sabi ko kanina, John was still human with limited understanding of Jesus' full mission. Makita natin dito, even spiritual giants can struggle, but God still honors them. Kaya tandaan nyo, faithfulness is not about never having questions, kundi ang pagiging faithful ay patuloy na nagtitiwala sa Diyos. Na kahit minsan may mga doubts and questions tayo patungkol sa plano ng Diyos sa buhay natin, patuloy pa rin tayong nagtitiwala sa Kanya. Okay? At pangatlo, the new covenant brings greater privileges. John was the greatest prophet under the old covenant. Pero tulad ng sabi ni Jesus, the least in the kingdom of God is greater than John. Dahil na-experience ng mga believers ni Christ ang maraming gospel blessings na hindi na-experience ni John. Believers of Christ have spiritual privileges na kahit si John ay hindi naranasan. Kaya hindi dapat natin ito i-take for granted, okay? And lastly, humble sinners accepted God's plan, but the self-righteous religious elite rejected it. Pride and self-righteousness can keep us from receiving God's grace. So we must humble ourselves like the tax collectors and sinners to enter the kingdom of God. At kung part na kayo ng kingdom ni God, serve Him with your life. Live according to His teaching. Okay? So dito nagtatapos ang lesson natin for today. And I pray that marami kayong natutunan to strengthen your faith. So God bless everyone.